shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. You shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. And if the sun shall set you free, you shall be free indeed. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah, hallelujah. Trust in the Lord with all your heart, and He shall direct your paths. In all your ways acknowledge Him. Alleluia, alleluia. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dumako na sa ating midweek. At samahan nyo nga po ako mga kapatid na pagbubulay-bulayan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-sama na manalangin at dumulog po sa paanan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa langit, kami po ay narito, minsan pa Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, tinataas na po namin sa aming buhay, Lord God. Lord, sa gabing ito, Ama, patuloy niyo nga po kaming samahan. Kung meron man po, Father God, sa aming kalagitnaan na meron po mga problema na kinakaharap, Lord God, ang dalangin po namin, Ama, na bitawan niya po muna ito. At siya po ay makinig sa salita mo, Panginoon, upang sa gabing, Lord God, masumpungan nga po niya kung gaano kakabuting Diyos sa buhay ng tao. Kaya, Lord God, patuloy niyo nga po kaming samahan at dalangin ko rin po, Lord God, na ikaw lamang ang siyang maitaas sa gawaing ito at ikaw ang siyang magbuka ng aking mga labi, Panginoon, sapagkat inaamin ko, Lord God, na wala po akong kakayanan kung wala ka po, banal na Espiritu. Lord, Father God, ang mga salita mo lamang, kung ano man yung mga revelation mo na nais mo iparinig sa aming kalagitnaan, Lord God, samahan niyo po kami. Hallelujah. Salamat, salamat po na marami. Sa iyo ko lamang ipinagkakatiwala ang lubos, Ama. At kiniklaim na po namin, Ama, ang katagumpayan sa gawaing ito. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and Amen. Ang mensahe po ng ating Panginoon sa gabing ito ay patungkol po ito sa rewards. So ating pong tatalakayin o pagbubulay-bulayan po natin yung patungkol po sa rewards na pangako ng ating Panginoon. So ang tema po is seek God and you get the best reward. So ano po yung pinaka-the best na reward na ibibigay ng Lord? At ano po ba yung pinaka-the best na reward na ninanais ng tao? Amen? Hallelujah! Kasi si Lord talaga pong nagbibigay ng gantimpala sa mga tao na talagang hinahanap siya. Ang sabi nga po doon sa Hebreo chapter 11 verse 16 sa Tagalog po, no? Ay sa English po. Dito sinabi po rito, God rewards those who seek Him. So, ginagantimpalaan ng Diyos yung mga tao na talaga pong buong puso na hinahanap po siya, no? Kaya ang sabi po doon naman sa salin ng Tagalog, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
Amen? Hallelujah. So wala pong ibang nagbibigay ng reward o gantimpala kung hindi ang ating Panginoon lamang. Amen po? Hallelujah. Sa totoo lamang po, no, marami po tayong nababasa sa banal na aklat o mga sa Bible na mga karakter na nasa Bible po, no, na dahil sa kanilang pananalig, sila po ay nakareceive po talaga ng gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. So, isa na lamang doon yung ating ninunong Abraham, no? Si Noe. Di ba po talaga pong pinagpala po sila ng Diyos nung hinanap nila at sinunod po nila yung kalooban ng ating Panginoon. So balik po tayo doon. Lahat po ba excited sa reward na pinangako ng ating Panginoon? Amen? Hallelujah. So, dahil nga po, kapag ang tao ay talagang inuuna si Lord o hinahanap si Lord ng buong puso, si Lord po matatagpuan po natin yan. Gaya na lang, halimbawa na lang po natin, no, sa isang asawa o misis po, no, kapag ang misis po talagang nagagampanan po niya ang pagiging mabuting ina, mabuting asawa, di ba po yung pamilya po is talagang nag-iisip po sila, ano kaya ang maibibigay po nila sa kanyang asawa o kaya sa kanyang ina. Kasi nakikita nila kung gaano po kabuti ang kanilang ina, di ba? Kaya pag si misis o yung nanay sa tahanan is nakatanggap ng reward, di ba po sobrang saya po ng isang ina? At ganun din po sa mga anak. Di ba po kapag ang mga anak, kapag gumawa po ng mabuti, nag-aaral ng mabuti, at tumutulong sa gawain ng bahay, di ba yung magulang nag-iisip na bigyan ko nga ng reward yung anak ko kasi talagang nagiging mabait, napakabait ng batang to. So yun po yun eh. Di ba pa, parang ang saya-saya po pag naka-receive po tayo ng rewards. So ngayon po sa gabing ito, how much more kaya si Lord? Kapag tayo ay nagiging mabuting anak niya or hinanap po natin siya at sumusunod po tayo sa kalooban niya. So ano kayang mga gantimpala na ibibigay ng ating Panginoon sa atin? Amen. Hallelujah. Kaya naman po mga kapatid sa aking pagbubulay po, no, na-realize ko din po dito sa aming mag-asawa. Isang maiksing testimony po sa aming mag-asawa na before po kasi hindi talaga namin unang hinahanap si Lord. Parang go to the flow lang kami na pangarap lang ng pangarap and then parang naniniwala lang kami sa angking galing namin, kung paano kami kumita, parang ganon. Pero parang wala. Parang sobrang pagod mo na, ang dami mong ginagawa, pero parang hindi ka pa rin nakukontento at alam mo yun, yung hindi mo pa rin nararanasan yung katunay na kaligayahan at kakuntintuhan sa buhay. Amen? Kaya, doon ko na-realize na parang mayroong kulang. So, nag-start po ako nag-start ako sa sobrang lugmok, sa sobrang daming problema na nangyari sa buhay ko. Although, that time, okay naman yung hanap buhay namin. May magandang trabaho, at okay naman po yung pamilya. Pero kulang talaga. So, doon po, sabi ko, Lord, gusto kitang mas makilala pa. Kasi, hindi po ako masaya sa buhay ko. So, that time, meron pong napakilala sa akin, may ginamit si Lord na tao at pinakilala nga po ang ating Panginoong Jesus. At that time, doon ko po naranasan yung kapayapaan sa puso. At parang yung kontento sa buhay na parang masaya ka sa bawat ginagawa mo. Masaya ka kahit na wala ka. Parang kung kapag konti na lang ang pera mo, happy ka pa rin. Parang hindi ka nagko-question, hindi ka lugmok, parang ganun po, no? So nagkaroon po ng kapayapaan sapagkat andyan si Lord. Amen po. Hallelujah. At dahil po doon talagang tuloy-tuloy po na talagang buong pamilya na talagang sige, parang kasi dito namin na nagkakaroon po kami ng kapayapaan sa pamilya po namin. And then, ayun,
doon po namin naranasan na unti-unti na binabago ng Diyos ang buhay namin. Although hindi ko masasabi sa inyo na kami ay mayaman, na maraming limpak na salapi, na sabi nga nila na parang ang dami-dami mong pera, pero hindi po totoo yun. Sakto lang, talagang sakto lang. Ang kagandahan lang doon is nagiging kontento kami kung ano yung meron kami at masaya po kami. Amen po, hallelujah. Kasi yung pinaka number 1 sa tao na dapat talaga makontento din po tayo. Amen po, hallelujah. Kaya naman, ang payo po sa ating mga kapatid kung paano po namin naranasan yung ganung buhay is gusto ko rin pong i-share yun sa inyo. Amen po, hallelujah. Kaya naman meron po akong 3 bagay na mai-share po sa inyo kung paano po namin nilalakaran yung buhay na meron kami ngayon. Although hindi kami perpekto, pero sabi ko nga sa inyo, nagiging kontento kami, nagiging mapayapa kami. So glory to God po, hallelujah. So number 1 po, ano po yung ginawa namin mag-asawa? Number 1, seek ye first the kingdom of God. Amen. So, yun po, kailangan po kasi unahin mo na isik ang kingdom ni Lord. Kasi ang sabi nga po sa Matthew, chapter 6, verse 33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen, hallelujah. So, napakalinaw po dito sa aklat ng Matthew, no? Na kapag unahin daw po natin na pagsumakitan o isik yung kaharian ng ating Panginoon at mamuhay ayon sa kalooban niya upang ipagkaloob daw po ang lahat ng bagay na kailangan natin. So sinabi po rito, lahat ng bagay na kailangan natin. Walang sinasabi doon na bigyan ko lang kayo ng pagkain. Wala po eh. Kasi talagang lahat ng bagay. So ano-ano po ito? Kumpletong-kumpleto ang iibibigay ng Lord sa atin. So kung mapapansin din po natin, no, bakit kaya si Lord paulit-ulit yung message niya? Yung parang narinig ko naman na yan. Pero kasi, bakit nga ba pinapaulit-ulit ng Diyos yung mensahe niya? Kasi nais ng Diyos na sumunod tayo. Kasi ang nais ng Diyos, lahat po ay makaranas ng buhay na ganap o mapayapang buhay. Amen po. Upang sa ganun po hindi po lahat ng tao is parang ayoko munang magsimba kasi marami akong ginagawa ngayon. Meron akong kliyente ngayon. Meron akong may labahin ako ngayon o sahod ko ngayon. Parang gusto ko kasi dahil sahod ko gusto ko magpahayahay muna. Pero hindi po nila iniisip saan ba nanggaling yung blessing mo, kapatid? Di ba sa ating Panginoon? Siya lamang nagbigay ng lahat-lahat sa iyo. Kaya nga sabi, lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa iyo. Kaya kung mapansin mo doon sa aming mag-asawa, wala kaming kakuntintuhan. Bakit? Kasi that time, wala pa pong Lord sa buhay namin. Hindi pa po siya naging sentro sa buhay namin mag-asawa. Pero nung na-realize na, nung natagpuan na po namin siya, at talaga pong kapag with God, all things are possible, doon po namin na talagang suko na kami. Talagang ikaw na bahala, Lord, sa amin, Lord. Sunod na kami kung ano yung will mo, Panginoon. Yun. So, kaya, sabi nga po ng asawa ko, parang, okay lang yan. Sabi nga daw sa kasabihan, slowly but surely. Ang pagsunod kasi sa Panginoon, step by step yan. So, hindi yung sumunod ka ngayon, gusto mo, meron ka agad pagpapala. And then, hindi ka na, stop ka na kaagad. Di ba? Kasi ang pagsunod sa Panginoon, not only once, not only twice, but consistent dapat. Yung tuloy-tuloy. Kasi araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw hinuhubog tayo ng ating Panginoon. Kasi bakit tayo hinuhubog at binabago ng Diyos? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi na tayong muli maligaw ng landas. At ang nais po niya, magiging good steward po tayo sa mga gantimpala na ibibigay niya. Amen po ba? So naunawaan po ba natin kung bakit kailangan talaga bigyan natin ng priority ang ating Panginoon? Kung bakit bigyan po talaga natin siya ng time?
Huwag po nating laging excuse na ang dami mong excuses. Minsan sumasakit na ulo mo. Na ayaw mo na mag-charge kasi masakit ang ulo mo. Bakit? Kasi ang dami mong iniisip eh. Dapat nga excited ka sa gawain ng Panginoon. Yung Saturday pa lang, excited ka na, Lord, bukas pupunta ako ng simbahan. Lord, gusto kitang makatagpo. Although, sinasabi sa banal na aklat na kung nais mo matagpuan kung nais mo manalangin, pumunta ka sa room mo, pero iba kasi yung impartation o yung sama-sama kayo na nagbibigay ng mga papuri, umaawit. Sobra po, iba po yung kagalakan na mararanasan mo, kapatid. Kaya, ito mapapayo ko sa'yo. Pumunta ka sa church every Sunday, every Sabbath day. Kasi, binigyan na po tayo ng 6 na araw na para maghanap buhay o magliwaliw or mag-i-enjoy mo yung buhay mo. Pero yung isang araw na hinihingi ng Diyos, ibigay mo naman sa Kanya. Huwag mong ipagkait kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Baka pag sinasabi mo na next day na lang ako o next Sunday na lang ako mag-church. Baka kasi next Sunday wala ka na. So, di ba nasa huli lagi ang pagsisisi? Kaya ngayon pa lamang pinapaalala ng Diyos na unahin lagi natin siya upang maranasan po natin ang gantimpalang ipagkakaloob niya sa atin. So, napakarami pong mga promises ng ating Panginoon. Makakamtan lamang po natin yan kapag inuuna natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. So, next po, sabi rito, the kingdom of heaven is like treasure. Amen? So, ang sabi po rito sa Matthew chapter 13, verse 44, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Isang matalinghaga po, no, na ginamit po ni Lord dito is yung kayamanan, yung bukid, at yung ipinagbili. So kung ating mapapansin, yung kayamanang nakabaon daw sa isang bukid. Ang paghahari daw ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. So kung ikaw, kapatid, nahukay mo na yung totoong kayamanan, ano po yung gagawin mo? Alam niyo po, habang pinagbubulayan ko ito, nai-imagine ko po ang taong ito eh. Kung gaano siya kasaya nung nakita, yung natagpuan na po niya ang totoong kayamanan. Kasi 'di ba kung ating iisipin o ating i-imaginein yung mga taong nag-treasure po, no, naghahanap ng mga ginto, talagang hukay ng hukay, talagang sobra sila nagpapagod. Nangyari po kasi yan sa buhay din po ng father-in-law ko before, na dumadayo po sila sa mga bundok, talaga maghuhukay daw sila kasi meron daw ginto doon na nakabaon. Yung husband ko naman, sumasama din po ito. At sobrang lalim na daw po yung nahukay nila, wala naman po silang nakita. Yun po sa literal na buhay. Pero ito iba to eh. Kung isik mo lang si Lord, hanapin mo lang siya, masusumpungan mo siya, siya ang tunay na kayamanang nakabaon sa bukid na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, ang next po dito, kaya nga, kung mapapansin mo sa verse na binasa po natin, nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Napatanong ka rin ba, kapatid? Bakit kaya tinabunan niyang muli? Samantalang, sa literal na buhay, kapag nakamina na sila ng ginto or nakahukay sila ng ginto, di ba ang ginagawa is kinukuha. Tapos, talagang alis na sila. Pero ito hindi Iba po yung ginawa ng tao na to. Ang ginawa po niya is tinabunan niya pong muli. Amen? Nung natagpuan po niya ang kayamanan na ito, tinabunan niya pong muli. Bakit? Sabi ko nga, grabe Lord, napakalalim naman. Amen, hallelujah. Ang sabi po rito,
Sapagkat si Jesus yun eh. Si Jesus po yung natagpuan po niya sa mundong ito na parang maihalin tulad mo na bukid na sa mundong ito na punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng patayan. Ang dami pong mga krimen na nangyayari po sa mundong ito. Pero mayroon pong kayamanan na talagang dapat nating matagpuan. Iyon po, wala nang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. So bakit niya po tinabunan muli? Kasi tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior ng buhay niya. Tinanggap niya si Jesus Christ na gantimpala at inilagay niya po sa puso niya. Paano niya tinabunan? Talagang nung inilagay niya po sa puso niya, talagang doon na talaga, Lord, dito ka lang sa puso ko. Amen po, hallelujah. At pagkatapos nun, ano ang ginawa niya? 'Di ba? Sa sobrang tuwa ng taong ito, humayo po siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian at binili niya po ang gantimpala or ang kayamanang iyon. So, sabi ko nga kay Lord, ang nakakaiyak kasi nung natagpuan ko kasi si Lord, ang dami pong nawala sa akin. So, una po sa lahat, may mga nawalang mga kaibigan. So, doon kasi, ititest ka ni Lord eh. May mga kaibigan sa'yo tumatalikod. Merong mga bagay na tatanggalin sa'yo. Even family mo, kasusuklaman ka, na parang, dito tayo eh. Bakit nandiyan ka? Parang gano'n, no? So, may mga bagay o gustong-gusto mo na kailangan mo ng bitawan. So, ito na yung ginawa ng tao na to. Pinagbili niya. Parang sabi niya, ayoko na niyan. Ayoko na niyan. Kasi mas pipiliin ko yung natagpuan ko nga yung kayamanan. So, mas pipiliin ko si Jesus Christ. Sabi nga, Jesus is enough. Amen? Hallelujah. So, wag po tayong malungkot kung meron po tayong akala po nating kayamanan na naipon and then natanggal po sa buhay natin. O inalis po. Inalis mo dahil mas gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? May mga bagay o hanap buhay na tatanggalin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ito karapat-dapat sa akin, anak. Maaaring ang hanap buhay na ito ay magiging way para mas lumayo ka sa akin. Amen. So, naunawaan po natin kung bakit yung taong ito ipinagbili po niya ang lahat ng meron siya. Mas pinili po niya yung nahukay niyang kayamanan, wala ng iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ang regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa langit. Regalo na hindi po matutumbasan ni kahit anong regalo pa na naisin mo. Sapagkat Jesus is enough nga eh. Kaya naisin po nawa ng tao na masumpungan ang ating Panginoong Diyos. Amen po. So, napakaganda po no ng aral sa message na iyon. So, next po is dito naman po tayo sa number 3. Ang sabi po rito, love God above all. So, bakit kaya nais po o sinasabi po rito na mahalin mo ang Diyos na higit pa sa lahat? So, ang sabi po rito sa Mateo chapter 22 verse 37 to verse 37, ang sabi po rito, sinagot ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Napakaliwanag iyan ang pakiusap ni Jesus sa tao. Upang makamtan ng tao ang rewards na ipinangako ng Diyos, sapagkat walang ibang nais ang Diyos, kundi ang bigyan ang tao ng buhay na ganap. Ito yung buhay na kahit hindi ka ganun kayaman, pero masaya ka.
ito yung buhay na wala kang maraming pera, pero kontento ka. Wala kang maraming kaibigan, pero alam mo, meron kang the best na best of best. Yung sabi nga po ng ating Pastora LV, na wala daw pinaka the best friend na talaga is si Jesus Christ. So kasi kapag siya yung best friend mo, anytime pwede mo siyang malapitan. Anytime pwede kanyang padalhan. Pero tinitest ni Lord kung hanggang saan yung pananalig mo sa Kanya. Amen po ba? Baka kasi nananalig ka lang kasi meron kang gustong kunin sa Kanya. And then kapag nakuha mo naman, back to normal ka na naman. So hindi po yun ang nais ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ano po bang mayroon pa po dito Napakasarap po kasi sa buhay ng isang tao na yung maranasan mo talaga ang tunay na kapayapaan. Yung nakakatulog ka ng mahimbing na kahit na hindi naman ganun kaganda ang kama mo. Hindi po ganun kalambot ang higaan mo. Pero nakakatulog ka ng mahimbing. Bakit? Sapagkat alam mo na meron kang Diyos na nangangakong hindi ka iiwan ni pababayaan man. Amen po? Hallelujah. At nangangako po siya na pumanatag ka, anak. Ako ang bahala sa iyo. Magtiwala ka lamang sa akin na merong kalakip na panalangin, no? Yung pagtitiwala kasi is hindi lang yung nagtiwala ka lang, pero hindi ka naman gumagawa ng way para makaraos ka doon sa iyong pinagdadaanan. Or hindi ka naman gumagawa rin ng way para mas lumalim ka sa Diyos. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung mga pangako ng ating Panginoon kung hindi ka mas lalong lumalim sa Kanya. Kaya nga, dapat talagang isik mo pa siya. Amen po, hallelujah. So, isang maiksing testimony na naman na talagang doon po naisip po namin na mag-asawa the time na nung time na sobra po kaming, 'di ba? Oo, nandun na tayo. Nakilala na namin si Lord. Nandun na po tayo, nagsiserve na po ako. Andun na po tayo, nagsisimba na po kami. Pero grabe po yung trials na ginawa sa amin. Mas tumindi po yung trials sa amin. Andun na yung time na tinanong ko na po talaga na ayoko na kaya mag-serve. Kasi parang hindi naman totoo si Lord Pero nung time na yun, nung gusto ko nang bumitaw, mas lumala yung problema. At nasabi ko, wala pa rin palang ibang susi kung hindi ang ating Panginoon. Siya lang po talaga yung susi sa lahat po ng ating mga problema sa buhay. At siya lamang po ang nangangako na talagang hindi ka mabibigo. Siya lamang yung nangangako na talagang babaguhin ka niya mula ulo hanggang sa iyong panyapak. Amen po. Sa pamumuhay mo, kung paano mo maranasan yung sobra pong hirap, iaangat ka ng Diyos kapag makitaan ka niya na talagang sumusunod ka na. At hindi ka na nananalig sa kasarili mong kakayanan. Amen po? Hallelujah. Kaya naman po sa aking conclusion, mga kapatid, ang sabi po sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 35, kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Amen. So ayun, sa patotoo ko kanina, 'di ba? Grabe yung pagtitiis ko. Kasi that time kasi ako yung ako yung mas una nakakilala sa Panginoon at ako yun din yung parang parang grabe yung hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko kasi gusto ko kasi kapag humingi ako kay Lord, ibigay niya. Hindi pala ganun si Lord. Amen. So doon ko naunawaan na kaya pala na hindi binibigay kaagad ni Lord kasi hindi pa ako good steward. Hindi pa po ako nagiging karapat-dapat sa mga gantimpala na kanyang ipinangako. Kaya nung time na yon, talagang sabi ko, sige Lord, bahala ka na nga Lord. Bahala ka na nga kung ano na yung gawin mo sa buhay ko. Parang talagang hands up na talaga ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Hindi ko na kaya.
So, nung sinurrender ko kay Lord, grabe naman yung pagkilos ng Panginoon. So, kung dito po mapapansin mo, bakit sinasabi rito, kinakailangan kayong magtiis. Kayo'y magtiis. So, talagang ang buhay po, may kalakip na pagtitiis pala talaga. Walang buhay pala na talagang puro lang sarap, 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 sarap. Parang ganun, no? So, kasi kahit ako naman okay, nandun na tayo. Naranasan na namin yung kapayapaan, naranasan namin yung kasaganaan, naranasan na namin lahat. Pero everyday pa rin po ay binabago pa rin kami ng Panginoon. Kasi nais kasi ng Diyos, madatnan niya tayo na blameless, spotless, yung talagang madadatnan kanya na talagang hinahubog kanya talaga na talagang masasabi niya, welcome my faithful servant, no? So, kailangan paglilingkod, ang pagsik mo sa Panginoon is buong puso yan at buong puso din po ang pagsunod mo. Amen po, hallelujah. Kaya bilang tao, tayo po ay nakakaranas talaga ng mga bagay na katulad na lamang ng takot, lungkot, galit, yung rejection sa mga tao, at any others emotion. Kasi bilang tao, nakakaramdam tayo ng mga emotion Yung sinasabi ng stress, depression, anxiety, lahat na yan. Ngunit ano ba ang nais na kasi ito po yung ito po yung mga bagay na ito, mga emotion na ito na maaaring magpalayo sa Diyos at hindi po masunod yung plano at purpose ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga ang dapat gawin, number 1, alalahanin po natin, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, next, because the kingdom of God or heaven is like treasure. Kaya love God above all para makamtan mo at mapaglabanan mo ang gawa ng dyablo. Magtiwala sa Diyos at manampalatayang walang mahirap at imposible sa Kanya. Kung ating alalahanin, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng salita at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen po, hallelujah. So, talagang kailangan po natin na manalig at hanapin ang ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay humanap, tayo rin po ay makakasumpong. Kapag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kapag ikaw ay humingi, ikaw ay pagbibigyan. So walang ibang gagawa nito kung hindi ang ating Panginoon. Huwag po tayong umasa. Lagi po nating tatandaan ito. Huwag po tayong umasa sa tao. Sapagkat ang tao maaaring mag-yes ngayon, pero mayroon pong mangyayari na kailangan din mangyayari na hindi po sinasadya ng taong ito nag-yes sa'yo na may kailangan din siya na dapat gawin din niya. So, sasabihin niya, sasamahan kita. Okay, pero dumating nung araw na yon, nagkasakit itong taong to. So, paano ka pa niya masasamahan? So, sasabihin na lang natin, papahiramin kita. Pero nung time na yun, yung taong ito nangangailangan din ng pera. So, yung papahiram niya sa'yo, nagamit niya. Bakit? Pinahintulutan ng Diyos yan. Sapagkat hindi mo siya inuuna Dahil gusto ng Diyos, ma-realize po natin lahat mga kapatid na dapat talaga unahin siya. Upang ang lahat ng bagay ay mapapasayo. Sapagkat kapag inuna natin siya, yung kingdom ni Lord, talaga pong ito'y magiging isang treasure na talagang kayamanan na hindi po masisira o kakainin ng mga kalawang, hindi masusunog. Amen? Ito po yung kayamanang totoong kayamanan. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy lamang tayo na manampalataya. Alam po natin na parang yung mensahe ngayong gabi is napakasimple. Mensahe ngayon is parang lagi na natin naririnig. Pero ang tanong is, nasunod na kaya natin ang nais ng ating Panginoon? So, pinauulit-ulit ng ating Panginoon, parang isang magulang na inuulit-ulit lang din ang sinasabi sa anak upang sa ganun makikinig po siya. Kasi kapag ang mga anak na sumusunod sa mga magulang ay napapabuti ang kanyang buhay. Amen po? So, nawa na
may mga natutunan po tayo sa ating pag-aaral na dapat talaga bigyan ng time si Lord. Huwag na po tayo magdahilan kung ano pa man yung mga dahilan po natin na huwag lang mabigyan ng ano si Lord. So, ipasa Diyos na po natin ang lahat ng mga bagay. Amen? Upang makamtan po natin ang reward na pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay dumako na sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Father God. Lord, minsan pa Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa gabing ito, Lord God. Salamat dahil pinaalala niyo po muli sa amin, Panginoon, na dapat unahin ka kung nais po namin na makamtan ang buhay na ganap, Panginoon. Kung nais po namin na magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon ng kasaganaan at tunay na kagalakan, Panginoon, dapat ikaw ay unahin. Kaya Lord God, sa gabing ito, patuloy nga po, Father God, na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa, nanonood, Panginoon, at higit sa lahat, sa mga nakikinig, Father God, sa online na ito, Panginoon. Father God, kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon, at itago mo lamang kami at ibaba mo kami sa pinakamababang antas, Panginoon. Gamitin mo lamang ang buhay po namin, lalo't higit sa lahat ang iyong lingkod, Panginoon, na magiging instrumento ang buhay na ito para po sa lahat ng tao na makakilala din po sila sa iyo, Panginoon, sapagkat wala na pong ibang napakasarap na reward na matatanggap kung hindi ikaw, Panginoong Jesus. Kaya Lord God, ang dalangin ko, Ama, na nawa, Panginoon, tumimo ang mga salita na ito sa puso ng bawat isa at may isa pamuhay po sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Hallelujah. And if the sun shall set you free, you shall be free indeed. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah, hallelujah. Trust in the Lord with all your heart, and He shall direct your paths. In all your ways acknowledge Him,